Ang mga tunay na alagad ng Diyos ay sila po ay nagtuturo ng tamang paglakad base sa kanilang karanasan, base din sa aral na itinuro ng mga alagad ni Kristo at ng mga nauna pa kay Kristo ng mga alagad ng Diyos Ama. Sa Old Testament, nasulat po kung paano tayo dapat mamuhay. Mayroong mga ilang mga bagay na dapat nating sundin na ayaw ng Diyos na wag nating gawin at dapat nating gawin. Maraming tao sa mundo ayaw nilang gawin yung gusto ng Diyos. Sila ay naaalipin ng katanyagang karangyaan, kapangyarihan. Alam niyo ba na even ang pagpapamilya, even ang pag-aasawahan, hindi lamang yung pag-abot ng yaman at pagiging abala sa mga pangsariling desisyon, hangarin, katanyagan, maging kilala, makapantay sa ibang tao, maging makapangyarihan, because nagbibigay ito sa atin ng sarap ng kalooban. Even yung pagkain natin ay ini-enjoy natin, pero kahit minsan wala na sa lugar. Alam niyo bang maski pagkain ay merong nais ang Diyos? Huwag tayong maging matakaw, huwag tayong maging sobra, dahil ang katakawan ay nagdudulot ng maski bawal kinakain natin, kaya maagang namamatay. Okay? Marami ibang tao wala pang relasyon sa Diyos. Hindi pa inuna ang Diyos, hindi pa napaglingkuran ng Diyos. Sa paraang nais ng Diyos, sa paraan ng tao na paglingkuran niya ang Diyos. Hindi pa niya tunay na nakilala ang Diyos, hindi pa tinahanan siya ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, hindi pa siya tunay na karelasyon ng Diyos o kausap ng Diyos o ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Pero namatay na sila. Hindi pa nila alam din paano gamitin yung buhay na ito, yung purpose ng buhay na ito. Alam niyo, iba ang nais ng Diyos, hindi makamundo. Araw-araw kung titingnan natin, sabi nga nung kantang, every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with, a grief ba yun? Headed who knows where. Maraming mga tao, lakad ng lakad sa mundo. Ang alam ng tao, basta pag sinilang, wala pang alam, inalagaan ng magulang, kung yung magulang may takot sa Diyos o hindi. Ang alam, hanggang nagkaisip sila, may mag-aakay sa kanila, hindi sila tutuloy. Meron silang, pag naaakay din sila ng mali, ng magulang nilang pamumuhay, yun nasusundin lagi. So, meron namang iba, hindi nila sinusunod yung magulang nila, na hindi aral ni Kristo ang daladala. Talagang sinunod nila ang tama. Doon sila nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at sila nag-akay ng magulang. So, ang mga tao hanggang lumalaki, oo, totoo, may tukso sa paligid natin. Merong makajablo, mas marami lumalakad sa landas ng kasamaan. Oo, nandyan din ang mga alipores ng diablo, pero hindi tayo dapat sumunod doon. Makamundo yun. Yun tinatawag na worldliness. Kaya nga, huwag tayong makita-ayon sa takbo ng mundong ito. Roma 12, sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano na nasa Roma. Okay? Kristiyano na nasa Roma, hindi sa mga Romano, At na lumayo tayo, magpanibagong buhay tayo, ibang landas ang tahakin natin, landas ng Diyos. Therefore, I urge you, brothers, to offer your lives, bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, which is your spiritual act of worship. Do not conform any longer, huwag na kayo makaayon sa takbo ng masamang mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind, magpanibagong isip. Then you will be able to test and approve of what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, may kalooban, may nais ang Diyos sa pamumuhay. May nais siyang kabanalan kapag tayo anak ng Diyos. Wawangis tayo sa Kanya, hindi tayo tutuloy. Hindi lamang tayo magiging banal sa gawa, isip, salita. Lalayo tayo sa kasalanan. Maraming mga nais ang Diyos. Nandiyan sa Matthew chapter 7, verse 21.
Hindi yung type mong style mong pagpapakabanal, kundi tunay na maging banal, tunay na lumayo sa kasalanan, tunay na tumalikod sa kasalanan. Oo, masarap kung titingnan ang ginagawa ng ibang tao, masarap yung pagkain eh. Kaya kahit ma-high blood ka, nakaka-diabetic, tira tayo ng tira, makikidney tayo, sisira ang atay natin. Pero diretso pa rin tayo. Yung libangan ng mundong kasalanang libangan, pagsira ng katawan natin, pagsira ng patutuo natin kay Kristo, lagi tayong lasing. Ayaw din ni Kristo dahil hindi magandang example. Nasira na ang pamilya, hindi nagampanan ng tungkulin sa mga anak. Pera, ay siyempre gustong umunlad. Tama naman na tayo maghanap buhay, pero hindi naman lahat ng hanap buhay na pwede nating hanap buhayin na makasisira sa anak, makasisira ng pamilya, makasisira ng plano ng Diyos, makasisira ng paglilingkod natin sa Diyos, makasisira ng pag-akay natin sa ating mga anak at pag-akay sa ibang tao, makasisira ng ating patutuo. O baka hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, ni ayaw mo nga rin talagang pasakop. Hindi yung unang step ng pagkilala, pagkaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa aral ng Diyos, na tungkulin ng tao, ay hindi natin magawa dahil abala nga tayo sa mundong ito. Sa pakikipag-contest, pagkakaroon ng yaman, ng ipon, katanyagan, kapangyarihan, sikat. Pag makapangyarihan ka, kinakatakutan ka, utos ka ng utos. Pero yan bang nais ng Diyos? Maraming tao sa mundo talaga raw na hindi hinahanap yung nais ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, yes, alam niya yan, yung mga kailangan ninyo. Alam niya yung pagkain, damit, inumin. Alam niya yan. Basic needs, pagkain, shelter, food. Yan, binanggit niya yan sa Matthew 6:33. Pero, unahin naman ninyo yung kalooban, katuwiran ng Diyos, yung nais niya, yung pinagagawa niya, yung kaharian niya. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero hindi natin inuuna kasi nga abala tayo. Maintindihan naman ng Lord yun may para sa anak ko ito para naman sa kinabukasan namin ito, para sa ipon namin ito, para pagdating ng bagyo, para pagdating ng problema, meron kami, gaya nung yung langgam, mag-ipon daw. Oo, mag-ipon tayo, pero hindi ibig sabihin kalimutan natin yung first priority, yung Diyos. Kaya nga, love the Lord with all your heart, una yan. Then yung sarili mo, yung ibang tao, diba? Nilikha kasi tayo ng Diyos, may purpose. Kaya marami tayong nakikita mga kakilala sa paghahanap ng simbahan. Hindi naman hinahanap yung lalago sila. Hindi naman yung hinahanap yung malalapit sila sa Diyos. Yung makikilala nila ang Diyos. Hindi naman nila nais yung grupo o samahan o simbahan na sila ay magkakarelasyon, makakalayo sa kasalanan, makatutupad sa nais ng Diyos. Ang mahalaga, merong masimbahan. Whether ito ay nakakalago o hindi. Basta ito type ko kasi maganda ang aral nila. Hindi ako na pagbabago. Hindi ako natutuwid. Pati anak mo hindi rin matutuwid. Magaganap niyo ba ang kalooban ng Diyos? Hindi. Diba? Kaya nga marami ibang tao kahit sa relihiyon na naghahanap na sila, hindi mababaw pa. Yung pagnanais nila na makilala ang Diyos. Mali ang style, mali ang paraan, ang panuntunan. Hindi panuntunan ng Diyos. Kaya ang daming sabi ni Kristo na hindi maliligtas na maka-Diyos, gumagamit ng pangalan niya, nangangaral, nagpapalayas ng demonyo. Sila ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos. Dakilang bagay whether tumutulong, kahit sa kapwa, ginagawa nila yung mga bagay. Pero yung tunay na pagsunod at pagsuko ng buhay, hindi. At paglayo sa kasalanan, hindi. At yung tunay na pagtupad ng kalooban ng Diyos, hindi. Ano ba panuntunan ng Diyos? Ganito. Kilalanin mo ang Diyos, sundin mo aral niya, magkaroon ka ng takot sa Kanya. Tanggapin mo si Kristo sa panahon natin ngayon at lumayo sa kasalanan, maging banal, magpalago, hanapin ang mga katupa, hindi bulag na taga-aral o taga-pangaral o mga kambing, kundi yung tupa ng Diyos ang hanapin mo para lumago. Upang matuwid ang landas,
upang magawa yung nais ng Diyos, upang ma-inspire, upang lumakas sa samahan ng mga tunay na kapatid na Kristiyano. Ka-Kristiyano, hindi ka kademonyo. Yung talagang mapapalago, mapapaakay. Kung ang gusto mo taga-akay na hindi ka lalago, magsusunod yung gusto mo pa rin. Kaya available yan parang pagkain lang yan na available na mamimili ka. Yung bang healthy ba sa spiritual life mo? Healthy ba sa pagkakaroon ng relasyon mo sa Diyos? Maituturo ba nito yung relasyon sa Diyos at paglago at pagtupad sa kalooban ng Diyos at paglayo sa kasalanan? At yung paggawa ng mga nais na marami ng Diyos? Kung hindi, mamamali ka. Pero kung yun ang nais mo, yun ang gagawin mo. Pero ganun talaga ang buhay. May nais talaga ang Diyos na ayaw ng tao at tao magdidesisyon. Hindi tatanggapin ng Diyos yung paraan ng tao ng paglilingkod sa Diyos o style ng tao o makamundo. Kaya lalo pat kapit ka ng kapit sa makamundong bagay, makasalanan. Alam niyo bang tungkulin din ng mga magulang na kung naging Kristiyano na akayin talaga una sa lahat yung kanila anak pamilya. Kung hindi mo maakay ang asawa, ay mga anak mo ay akayin mo sa Panginoon. Okay? At pag hindi mo pa naakay yan, walang nakita sa iyo na Diyos. Hindi totoo yung Diyos sa buhay mo dahil hindi sila naniniwala. Kaya hindi basta pagsimba, pagdalo ng gawain na hindi naman nagbabago ang buhay, hindi naman nakakaakay, hindi na naman nagiging asin at ilaw, kundi dilim pa pagkatapos magsimba. Kaya mahalaga yun. Ang mga alagad na tunay ni Kristo na hindi bulag at hindi pera-pera at hindi mahalay na taga-akay ni Kristo ay tagapagpaalala sila sa mundo. Asin at ilaw, example, tunay na tagapangaral, hindi baluktot ang aral, hindi dinagdagan, hindi binawasan. Talagang bibig ni Kristo sa pagpaalaala, pagbababala, pagbanta, pagbibigay ng parusa ng Diyos sa mga taong suwail at ayaw sa Diyos, tagapagpaalala. Sila ay inspirasyon, sila ay katuwang ng mga nanghihina, sila ay tagapanalangin, tagapagpalakas, sila ay nag-a-assist sa mga tunay na kapatid. Sila sa mga hindi mananampalataya, sila rin ay tagagabay kung sundin o hindi. Basta't ginagawa nila ang gawain ng Diyos at lahat ng makakay nila ay tinutrain din nilang maging ganon dahil ganon ang tungkulin ng bawat anak na ng Diyos. Walang anak ng Diyos na tutuloy sa kasalanan, na hindi magiging asin at ilaw, na hindi magiging patotoo. Walang tunay na anak ng Diyos na patuloy sa kasalanan o immoralidad. Walang taong na kay Kristo ang nagpapatuloy daw sa kasalanan. At isa rin dapat babaan ng banal na Espiritu Santo. Yan ang katunayan, selyo. Hindi yung pilingero kang may espiritu ka na, pero espiritu ng dyablo ang nangunguna sa buhay mo, ang gumagalaw, at hindi ka masyado kang makamundo. Pero walang pagiging makadiyos, hindi maramdaman, hindi makita. At puro ritual na pagsamba, pagkanta, pag-abuloy, pangangaral, pagpapalayas ng demonyo, pag-aalap propeta, pagtulong sa gawain ng Diyos sa mundo. Pero hindi lahat ng gawain natindig sa mundo ay sa Diyos nga. Hindi lahat ng simbahang natindig ay sa Diyos nga. Hindi lahat ng may Bible ay tunay na sa Diyos nga. Dala ang aral na ni Kristo nga. Hindi lahat ng tagapangaral ay sa Diyos nga. Kundi ba kailangan nakabase yan sa tunay na aral ni Kristo, hindi sa isang aral lamang nakabatay, kundi sa kabuuan ng aral ng Diyos. Nagpapasalamat tayo doon sa mga tao na napapaakay din sa atin at madaling sabihan, madaling sumunod. Marami tayong dinaakay nung unang panahon, pero sila ay wala. Nagbalik at hindi naghanap ng taga-akay. At nung nagkawalay, sila ay naging makamundo, nasarapan sa mundo, hindi na nakaalis sa mundo at sa kasalanan. Yan ang nakakatakot. So, ang patunay ng iyong pananampalataya ay ang pagpapatuloy mo sa tamang landas. Hindi sa pagsampalataya mo o paniwala mo sa ginawa ni Kristo, kundi sa uri ng pamumuhay. Kaya yan ang tingnan natin. At tingnan mo kung may espiritu ka ng tunay ng Diyos na gumagabay, nagdidikta, nag-uutos sa iyo. Huwag maging pilingero para malaman mong tunay kang napatawad at tunay kang anak ng Diyos kasi ginagabayan ka.
Hindi yung akala mo pag may Bible kang binasa, ay nakabasa ka na naman o nakarinig ng pangangaral, nagabayan ka na naman. Doon lamang nangungusap ang Diyos, sa logos o sa papel o sa aklat, sa libro. Pero yung mga iyan, hindi nire-remind ng Holy Spirit sa utak, sa isip mo, dahil walang Holy Spirit na nakatira sa katawan mo. Kaya pagdating na school, trabaho, kasalanan o walang ginagawa para sa Diyos. Maraming tao naman honest, alam nilang wala pa silang Diyos. Alam nila na di nila nararamdaman ng Diyos, takot pa silang lumapit sa Diyos kasi mapapakilamanan ang kamunduhan nila. Maraming iba nagsuko ng kalahati, hindi nasiyahan, nagsuko ng totoong buhay nila sa huli at nakapaglingkod, nakapagbago, na ituwid ang dapat at naging katanggap-tanggap, binabaan pa ng Espiritu Santo at nakahabol. Yung iba naman hindi na nakahabol, hanggang namatay sila, hindi nila nakarelasyon, hindi sila binabaan ng Espiritu ng Diyos, kasi mahalaga ho yung pagbaba ng Espiritu Santo, dahil sinasabi na pag humingi kayo ng tawad sa Panginoon, kayo ay tunay na nagsisi, kayo ay tunay na nagpatotoo kay Kristo sa bautismo at sa araw-araw na pagpapatotoo ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay tunay na binago, diyan kayo mapapatawad sa inyong kasalanan, at saka diyan din daw kayo bababaan ng Espiritu Santo. Kaya maraming tao walang Espiritu Santo, maraming mangangaral, maraming nagsisimba, maraming kumakanta, maraming naglilingkod, na wala namang Espiritu Santo, wala pang relasyon talaga sa Diyos. Maraming ritual, yan yung sabi ni Kristo na hindi niya kikilalanin dahil mapaggawa ng kasalanan at saka hindi tumutupad sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. So, God bless you. Sana'y may natutunan kayo. Sana'y paghahanap kayo ng tagagabay na talagang magtuturo ng relasyon at talagang kilalanin niya ng Diyos habang may panahon pa. Huwag na magpatumpik-tumpik. Maraming abala ang dyablo. Hindi natin pwedeng ituro sa Diyos ang dyablo pag tayo ay nasa paghuhukom na at tayo namatay na. Hindi pwede natin katulad ni Eva kasi yung dyablo, kasi may tukso, kasi naging abala ako, kasalanan mo yan, di ka nakatupad sa kalooban ng Diyos, kaya sa impyerno ang diretso. Sana alamin nyo yung tamang aral, wag nang magpatumpik-tumpik at talagang gawin na yun na talagang nais ng Diyos. Magbasa ng Biblia para malaman mo kung ano nais ng Diyos. Kaluluwa ang pinag-uusapan dito, buhay na wala hanggan na panghabang buhay na. At yung mga anak, kung sama-samang napaimpyerno lahat, diba? Di bali masaya naman doon, marami kami, hindi ganun. Madaling sabihin, pero pag nandun na at yung pinakamahigpit, masakit na parusa o paso dito sa mundo o pagka-aksidente o kirot sa isang karamdaman, di mo kayang tiisin, yun pa kaya sa impyerno na hindi mamatay ang iyong kaluluwa, pero nararamdaman mo lahat ng kirot at sakit. Huli na, wala ka na magagawa, di ka na makakaalpas sa impyerno. Kaya dito pa lamang maging tagalangit na, gawin ang pinagagawa ng Diyos. God bless you.